Dahil naman sa pagbaha, mahigit 1,500 residente ng Barangay Bagong Silangan sa Quezon City ang lumikas. Balita hatid ni James Agustin. Antay ng mga tao pa sa dulo. Gumamit ng bangka ang mga taga-Barangay Bagong Silangan para palikasin ang mga residente sa Tagumpay Extension kahapon. Sa ibang bahagi, mas maliit na bangka ang ginamit para maabot ang mga bahay. May person with disability at senior citizen din na inilikas. Ganyan na po siya kalalim. Abot tuhod naman ang baha sa area ng New Greenland. Maging ang taniman ng mga gulay, lubog sa tubig. Sa 5 evacuation center, inilikas ang 402 families, nakatumbas ng 1,520 individuals. Naglagay ng mga modular tent sa covered court ng elementary school. Si Manili na nakatira malapit sa ilog, pinasok na raw ng tubig ang bahay. Ang mahirap lang po kasi pag nagdilikas, bitbit mo yung mga gamit mo, yung anak mo, hindi mo alam kung paano kayo dilikas ng kasama sila lahat. Yung mga alagang hayop kung saan mo ilalagay. Kasama niyang lumikas ang kapitbahay na si Donesa. Umabot daw sa baywang ang taas ng tubig sa kanilang lugar, kaya agad niyang inilikas ang 3 anak. Sobrang kaba po kasi yung hangin po, yung nakikita ko yung mga puno, gumaganon na ganon talaga, ang ingay yung hangin niya. Kaya ang mga bata, sinafety ko na po sila. Tapos yung mga gamit po namin, nakilagay na lang ako sa mga kapitbahay ko doon sa taas. Kasama naman ni Aling Ellen sa evacuation center ang kanyang apo at mga anak. Natakot po kami na sir, kasi nagkakapobia na rin kami dahil taon-taon po may baha po doon. Kaya tuwing ganitong panahon po, lumilikas na po kami kasi nadadala na po kami yung doon. Mataas na tubig. Minsan po lampas bahay po. 5 area sa barangay ang binaha. Hindi na raw muna papayagan ng mga residente na makabalik sa kanilang mga bahay. Mag-i-stay muna sila dito sa evacuation center, dito sa Bagong Silangan Elementary School, hanggang hihintayin natin yung abiso ng city government na makauwi sila. Kagabi na mahagi ng relief packs ang Quezon City Government sa mga apektadong residente. Kabilang dyan ang bigas, mga delata at toiletries. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sarado po ang ilang kalsada sa Benguet dahil sa pinsalang tinamo matapos manalasa ang bagyong Egay. Kaya alamin na po natin ang latest doon sa ulat on the spot ni Russell Simorio ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Russell? Connie, malalakas pa rin na buhos ng ulan ang naranasan sa malaking bahagi ng Benguet sa Magdamag, kaya may mga insidente pa ng landslide at pagbaha ang naitala. Nakuhanan ng video ang nangyaring landslide sa barangay Balili, Mangkayan, Benguet sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Malaking bahagi ng bundok ang gumuho at humambalang sa kalsada. Ilang istruktura at sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada ang natabunan ng lupa. Kita ring napatakbo ang ilang residente na malapit sa lugar nang mangyari ang pagguho ng lupa. Dahil sa kabi-kabilang insidente ng landslide, ilang kalsada pa rin ang hindi madaanan, gaya ng Benguet Nueva Vizcaya Road at yung Governor Bado Dangwa National Road maging ang Cannon Road sa Baguio. Sa Cannon Road, humambalang sa gitna ng kalsada ang malalaking tipak ng bato dahil pa rin sa rock slide. Sarado rin ang Pines Park Diversion Road sa La Trinidad dahil sa pagbaha. Inano dyan ang ilang sasakyan na nakaparada. Pahirapan ngayon ang clearing operation na isinasagawa ng otoridad dahil mayat-maya pa rin ang buhos ng ulan. Samantala, sa tala ng otoridad, umabot na sa 214 na bahay sa buong Cordillera ang nasira dahil sa pananalasa ng bagyong Egay. 208 dyan ang partially damaged habang 6 ang totally damaged. Ilan sa mga bahay nadaganan ng mga nabuwal na puno habang yung iba naman ay natabunan dahil sa landslide. Malapit na rin sa spilling level itong Chico River sa Mountain Province at sa video kita ang malalakas na agos ng tubig. Maigpit nang ipinagbabawal ng otoridad ang pangingisda at iba pang water activity dyan sa lugar. Connie, sa mga oras na ito, patuloy naman yung distribution na ginagawa ng DSWD ng relief packs para sa mga apektadong pamilya dito sa lalawigan ng Benguet. Connie. Russell, may abiso ba para sa mga gustong umakyat ngayong weekend sa Baguio? Connie, ayon sa PDRRMO, para sa mga motoristang nais sumakyat ng Baguio City, maaari silang dumaan sa Asin ng Alisan Road maging sa may Marcos Highway. Pero dagdag abiso lang po dahil sarado ang Botanical Garden na kilalang pasyalan sa Baguio City dahil sa pinsalang iniwan ng bagyong Egay. Connie.
Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, Ilocos Sur ang may pinakamalaking pinsala sa infrastruktura dahil sa bagyong Egay. Balita hatid ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Ang malakas na buhos ng ulan nagpabaha sa maraming lugar, lalo na sa Vigan City at mga kalapit bayan nito. May mga lugar na abot hanggang bubong ang baha. 2 tulay ang napinsala sa Vigan City na nagdudugtong sa 2 katabing bayan. So far, delikado na sa kasi inassess yung engineers ko dito sa ilalim. Wala na ito eh. Tuluyan ding bumagsak ang 2 span ng Old Banawang Bridge sa pagitan ng Santa at Bantay, Ilocos Sur. Sa inisyal na datos ng PDRRMC, higit 732 milyon pesos na ang pinsala sa mga infrastruktura sa buong lalawigan. Nanlulumo naman ang mga residente sa perwisyong idinulot ng bagyo. Halos nalubog kasi sa putik ang kanilang mga gamit at appliances. Wala raw silang naisalba sa takot na maabutan ng mas malalim na baha. Sinang sangita, ma'am. Ta amin nga lupo mi na talaga nabnabasada. Kaya financial ama. Awan pa yung mga nabasa amin nga bagas. Sa datos ng PDRRMC, 3,196 na pamilya ang apektado sa Ilocos Sur o higit 14,000 na individual. 259 ang pamilyang inilikas sa mga evacuation center, ngunit marami ang umuwi na rin sa kanilang mga tahanan. Pahirapan ang rescue operation lalo kapag gabi dahil sa malakas na ulan at agos ng tubig. Kahit gusto namin mag-rescue or pilitin namin rescuein yung mga nasa mababang parte, yung agos ng floodwater, yun yung nagpapahirap kasi delikado rin para sa mga responders natin. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.